Naglabas ng sanctions ang Trump administration laban sa International Criminal Court at sa tagapamuno nito na si Tomoko Akane at senior trial lawyer Abdoulaye Sey. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, naglunsad siya ng diplomatic campaign noong nakaraang buwan upang i-dismantle ang ICC threat sa Tayo sa gitna. Alam ninyo, talaga sigurong napakalakas ng ating Tatay Digong sa divine intervention into the universe. Look, isang napakalaking tao. Bukod kay Trump, bukod pa dun sa isang presidente, ang muling magbibigay ng suporta sa ating dating president na ngayon ay nasa ICC na pangangalaga. Itong taong ito ay isang hari. Hindi ito isang presidente, hari. So, ibig sabihin, may isang taong humahanga sa kanya na ito ay talagang hari ang gagawa ng isang matinding desisyon upang siya ay tulungan at nagbibigay sa kanya ng isa pang pag-asa na muling makasama ang kanyang pamilya. At ito ay susuportahan ng dalawang bansa na malalaki pa. So bukod dun kay Amerika, Russia, or ito naman ay isang hari. Kumbaga conversion niya ay presidente maybe, pero hari siya ang tawag sa kanilang bansa. Susuporta para muling mapabalik ang ating presidente. At maaaring ikabagsak, naku grabe, ikabagsak ng lakas ng puwersa ng kung sino mang nagbayad. Ito inaakusahang nagbayad. Bakit? Kasi may pera. 2 beses na paglalabas ng pera na pinag-isipan pang mabuti. Kung sino man po yun, di natin alam kasi tarot lang to. Ito lang po ay tarot, wala namang pangalan. Na ayon sa tarot po na itong perang ito ay napunta dito sa mga tao na nire-represent po ng isang babae. Ayan, babae po siya na ngayon ay nagdurusa at umiiyak. Hindi ko alam bakit siya umiiyak. Hindi ko alam kung bakit siya nagdudusa. At ngayon po ay pabaliktad niyang mararanasan nila hindi niya lang. Nila ang sitwasyon kung saan marirealize nila na anong puwersang meron dito sa lalaking ito. At bakit sila ngayon ang magdudusa. Kaya lang, again and again po, pakabilisan dahil po hindi na kaya ng katawan ng ating dating presidente kasi nga po nagdaranas na siya ng sa dugo, maaaring sa diabetic niya, tapos sa memory niya medyo humihina na kasi may edad na, and sa mga tuhod, bituka. Karamdaman po ito na dumadanas ngayon ng matinding pag-ikot sa katawan niya ng karamdaman. Pag-ingatan po hindi ko alam pero tarot lang po ito. Pag-ingatan ang isang lason na maaaring magpahirap sa kanyang katawan. Ay, naku. Sana naman may magbantay sa kanya doon about sa mga pagkain. Ito po ingatan. Ingatan ng mga ini-intake niya gamot at pagkain.
maaring kailangan may magbantay talaga, maaring mapag-initan ang ating dating presidente at medyo kastiguhin. Hindi ko alam kung sino itong mga taong to na maaaring kumastigo o maaaring manakit sa pamamaraan na sa pagkain. So mag-ingat kung sino man to. Ayan, pag-ingatan po ang ating dating presidente sa mga food intake, medicine intake, at dapat may magbabantay po talaga doon. Oh, pipilitin, nakita po yan? May isang, isa, dalawa, tatlo. May dalawang, ngayon pa lang, may dalawa, isa, dalawa. At tatlo. Isa, dalawa, tatlo, maaaring ito ay tao o bansa ang magpupumilit na mapapermahan ito, papel, upang muling maibalik ang ating Tatay Digong sa Pilipinas. Yun. Ayan, isa, dalawa, tatlo, nag-uusap, pipilitin na yun ang papel upang maibalik ang Tatay Digong sa kanyang pamilya. Ito. Pipilitin nila. Tapos may isa pang makikialam na ito naman, pipilitin din niyang makiisa dito sa dalawang, ito sa isa, dalawa, tapos tatlo. Ito yung, maring ito ang ICC, maring ito yung dalawang malalaking tao na may palasyo, ibig sabihin may bansa na nire-represent. At may isa pang susulpot. Ako naman, sana mabilis. At gagawa ng paraan. At maaaring may isa sa ICC na babae na tatayo para baguhin ang lahat ng mga batas na ipinupukol sa ating presidente, na maaaring itong babaeng ito, babae po ito ha, ay pag-aaralang mabuti at susuportahan ng mga kasama niya na matataas na judge, kumbaga judge, hindi ko maalam kung ano yung tawag sa kanila doon. Isang lalaki na humahawak ng kaso ang muling magre-revive at pag-aaralan ang lahat at magiging teamwork sila ng babaeng ito kung saan ang gusto nila ay mapagbigyan ang mga taong humihiling na mapawalang bisa at mapalaya. Mapawalang bisa ang mga kaso at mapalaya ang ating dating presidente. At by this time, maaaring matakot sila na muling makinig sa ibang bibig or isipan. Sana mangyari na. Di po ba? Bakit? Kasi ayaw kong magkagulo. Ayan po, nakabaliktad na babae. Ibig sabihin po nakabaliktad na babae, isang bayan. Isang ina natin, Mother Earth o Mother Nation. Ang inang bayan natin. Huwag bumaliktad. Bakit ako excited na mangyari na po ito? Para po, huwag nang magkagulo. Yun lang naman ang pray ko eh. Maayos na ang lahat at huwag nang magkagulo. Palayain ang dapat palayain. Ayan. Sa dalawa, tatlo. Kaya lang po, may again and again, may isang sitwasyon na parating sa mga tao na naging dahilan. Ayan po, na naging masaya, panandalian sila at naging dahilan para maitapon o maitaboy nila itong si dating president. Ayan o, nakatalikod. Na ito ay paikot-ikot na gumagawa ngayon ng sirkulo sa universe. Sila ay hahatulan. Kaya kung sino man po ang humahawak ng mga sitwasyon, pakaisiping mabuti.
Matutwis ang lahat at mahahatulan ang lahat na may dahilan ng pagkakakulong niya. Ito ay biglaan. At ito'y parating po. Hindi galing sa kung saan, kundi galing sa sanib puwersa ng mga bansa at sanib puwersa ng universe. At pagkaguho ng mga kumalaban sa kanya. O, ano ba naman? Dahil again and again, siya po ay being guided. Paulit-ulit ko yung sinasabi. Ang clan nila ay being guided by the universe and being guided by the higher power up. Maaaring may mga nagawa man silang desisyon na nakasakit, yung sinasabi nilang mga about sa drugs, pero siguro ay may dahilan kung bakit mahal pa rin siya ng Panginoon. Ayun. Again and again po, palagi siyang iaangat ng poong may kapal. At marami na pong nagtatrabaho para siya maiuwi. At sana po'y bilisan. At delikado po ang sitwasyon dahil makakalkal ang mga taong may kinalaman sa pagkakulong po niya. Yun po ang lumabas dito. Kahit makalabas or hindi makalabas, ang ating dating presidente po, may isa pong sitwasyon na mababaliktad sa larangan ng politika at ikamamangha at ikagugulat ng buong sambayanan. Bakit? Dahil ang nagliti sa kanya ay siyang lilitisin. Ang lahat ng nag-organize para siya ay litisin ay lilitisin. And may isang matinding revelasyon na magbubukas para sa katarungan at ito ay mayroong hawak na gintong pandisiplina o pambatas. At ito hindi basta-basta. Pamumunuan ito ng mga matitinding namumuno ng iba't ibang bansa. So makakalkal ang dapat makalkal. Yun po. Again and again, yun po ang sabi sa ating dating presidente. Hindi pa naman po siya talaga totaling mawawala, pero dahil nga po kapag tumagal pa siya doon, maaaring mag-ghost talaga ito sa depression at paghina ng kanyang katawan na maaaring mapunta sa kanyang kasawian. Pero sa ngayon naman po, okay pa po siya para sa mga naghihintay pero kailangan nga pong bilisan dahil ang katawan niya ay bumibigay din dahil nga po sa edad at pakaingatan siya sa mga pagkain. Hindi ko alam pero ayon po dito sa tarot, poison ay delikado sa kanya. Poisonous food. Thank you po. Again and again po, natapos po ang ating pagtatarot sa sitwasyon na sana po ay mapagbigyan na upang wag nang mapunta pa sa magulong sitwasyon ng ating politika, bansa, at magkapatawaran na ng mga nakaraan upang matalakay talaga ang tunay na sitwasyon ng gobyerno natin. Ang mahalaga po, lagi nating isapuso na ang Panginoon nandito, nabantayan tayo, and always think and remember, God sent miracle every day. The purpose of why we are here. Wala akong no longer in politics. I am not a candidate
nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan, I am 80 years old. Hindi, 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Kasi sabi malas daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. O sige, 80 na. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya, nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilonggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at Taas, Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minono natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin,
ano ang gawain natin sa bayan natin. Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bale, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Mailocano, Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan sa tao. May poste. Sabi natin, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na may malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Bahay yun. Mga sahig, nandyan lahat. Na mesa, desks, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nagkaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba. Ugali, iba. Bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the Constitution. Ngayon, ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution sa Congress, sa lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka ng, bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala namang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga purok at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletse-letse ang buhay na ito, sabihin ko sa military,
sirahan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nag-usik-usik sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niya yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na merong pagkaiba ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Anong klase yung putang inang yun? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo.